Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kaniyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadora ng mga Pariseo. Ito'y ang mapagpaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ano mang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibolong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumapatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba pinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayon man, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Isa sa mga talinhaga ni Jesus, inihambing ni Jesus ang kaharian ay katulad ng epekto ng libadora sa masa. Sinasabi dito na ang kaunting libadora ay sapat na upang umalsa ang buong batch ng masa. Ibig sabihin, ang kakaunting pananampalataya sa ating mga puso ay sapat na upang maging maingat ang ating buhay, maiangat ang ating buhay sa Diyos. Ang maliit nga Kristiyano na namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay sapat na upang baguhin ang moral as espiritual na buhay ng buong lipunan. Ngunit sinasabi sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon na mayroon pang isang uri ng libadora na ang epekto nito ay kabaliktaran naman doon sa unang libadora. Sa halip na pabutihin ang lahat mula sa loob, gaya ng ginagawa ng pananampalataya, ang nangyayari ay puro na lang pagkukunwari. Pagkukunwari na nagtataguyod ng katiwalian. At tinatawag ito ni Jesus na libadura ng mga Pariseo. Mga kapatid, ang kakaunting pagkukunwari
ay sapat na upang sirain ang mismong pundasyon ng ating espiritual na buhay. Hinahintulad ito sa atin ni Jesus na katulad ng isang bahay na pinamumugaran ng anay. Kung titingnan natin, ang panlabas na anyo ay hindi sira, maganda tingnan. Pero ang loob nito ay puro na lang nabubulok. Ganito ang epekto sa atin na mga taong mapagkukunwari. Iniisip nila ang magandang imahe nila sa kanilang sarili. Pero ang laman ng kanilang mga puso ay puro kasamaan. Ang laman ng kanilang puso ay puro lamang kagandahan ng kanilang imahe. Bulok na bulok, katulad ng anay na naninirahan sa isang bahay. Maganda ang salita na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit kakaunti naman ang pagmamahal na kanyang ginagawa. Ito ay dahil ang libadora ng pagkukunwari ay nakatago. Ang pinakamabuting paraan upang harapin ito ay ilantad sa liwanag ang katotohanan. Kaya sa ebanghelyo natin ngayon, si Jesus ay nagsasalita tungkol sa pagsisiwalat ng lahat ng mga bagay na nakatago. Ang ideya nito na ilantad ang ating mga nakatagong kasalanan na kung minsan nakakasira ng ating buhay espiritual at maaring maapektuhan ang buong komunidad. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Hesus, ito ay nakakatakot dahil pwedeng masira ang buong sambayanan. Dahil ayaw nating magmukhang masama, dahil ayaw nating mapahiya, kaya tayo ay nagkukunwari. Pero sinasabi sa atin ni Jesus, mas okay pang magmukhang masama kaysa tayo ay nagbabalat kayo at humahantong naman sa pagkakasira ng ating espiritual na buhay. Kung naintindihan lamang natin ang layunin ng pagbumunyag ng masamang libadora sa loob natin, makikita natin itong isang pagpapala. Isang pagpapala dahil mayroon pa tayong oras at panahon upang baguhin natin ang ating sarili at pagsisihan natin ang ating mga pagkakamali at nagawang kasalanan. Ito ay isang pagpapala sapagkat maaari nating itama ang anumang pagkakamali na nagagawa natin sa ating buhay at sa pang-araw-araw nating gawain. Amen.